Hello everybody! I am Bea E. Claveria I'm Angelo M. Sarmiento. and we're here to interview one of the owner of the small business here in Calapan. Stuck in a stalemate with the man was no hope. Rock in a hard place, it's battery control. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po kami para interviewin si Sir Jomar Magbuo. Sir Jomar, can you tell me something about yourself po? Yes, I'm Jomar Magbuo, 31 years old, and I graduated in Mindoro State College of Agriculture and Technology na tinatawag ngayon na MINSU. Yes, correct, no? Yeah, then I'm a small business owner dito sa Masipit, Calapan City. Ang una po naming katanungan ay, ano po bang klaseng small business ang inyong pagmamay-ari? Ang aming small business ay tinatawag na Jomar Food House. One-stop shop food house siya na may different variety of menus na pwede niyong pamilihan. We have a burger, shake, siomai, mais con yelo, halo-halo, and many more. Like, pag sa umaga naman, meron kaming lugaw, lomi, yang mami, na pwede niyong pamilihan. Sa inyo pong palagay, Kuya Jomar, Yes, ano po ang mga dapat tandaan kapag po ang pinag-uusapan na po ay customer? Yes, pag customer na, then syempre, number one, yung kukuhanin mo yung kanilang feedback kung ano ba yung masasabi nila sa inyong isineserve na pagkain, kung may kailangang baguhin, kung ano ba kung mayroong feedback sila na negative feedback, doon kayo mag-a-adjust para mapasarap nyo na mapasarap yung inyong mga menu at yung pagkain nyo na inihahain para sa kanila. Then, ang gusto lang namin sila ay masatisfied doon sa aming mga isineserve sa kanila. Yan lang. So, ano po yung mga maipapayo nyo po sa mga gustong mag-start ng small business at may mga work po tapos gusto na lang pong mag-business? Yung first of all na kailangan mong gawin, yung pag-aralan mo muna kung yung number one, pag-aralan mo muna kung papatok ba yung mga naiisip mong ideas sa iyong business do sa lugar na pagtatayuan mo. Then think wise kung magbi-business ka or yung iyong work, kasi kung ang work mo naman ay kaya namang i-sustain yung pangangailangan mo at kumikita at malaki naman, bakit mo pa magbi-business kung meron namang ganon? At kung nasa puso mo naman ay mag-business, then kailangan mo lang mag-aral, then start yung mag-aral, then buo dapat ang loob mo na pasukin yung pagnenegosyo at yung yung ready ka din na sumugal sa mga puhunan na ilalabas mo na maaari siyang mawala kung in a negative side, but with a positive side at kumita naman siya, doon naman yung successful na darating sa iyo. Naka-encounter na po ba kayo ng mga customer na hindi kaanya-anyaya ang mga ugali po? Yes, of course. Mayroon naman, lalo na sa mga kuripot. Hindi natin maiwasan yun dahil Pinoy tayo eh. Na tumatawad, yung may price ka na tatawaran pa nila bago meron naman yung mareklamo sa pagsaserve. Yung medyo mabagal daw, bago meron namang mga nagrereklamo sa presyo. Hindi naman may iwasan yun kasi nasa business tayo. Kaya maging na lang yung pangunawa na ganun lang. So, paano nyo po inihahandle yung mga ganon pong customers? Then, I said na hindi mo naman pwede sabihin sa kanila. Sabihin mo na lang sa sarili mo na hindi mo naman talaga lahat ng tao perfecto. Hindi naman ganun na lahat ay katulad mo lang yung iniisip na meron din iba talagang pag-iisip na tao eh. Kaya ganun talaga. Marami pong salamat. Dito na po nagtatapos ang aming katanungan. Maraming salamat po, Kuya Jomar, sa inyong pakikipanayam sa amin. Thank you din po sa inyong oras.